Network Entertainment. You mentioned about, di ba, going into TV with an agenda, di ba? So, yung yung gift mo of knowing a lot of things, of knowing a lot of information, dun ba nag-start yun? Or when you were a child, ganyan ka na? When I was a child, I was always very curious. Yeah. I was such a bad student because I hated being taught things that I had no interest in. I would cut class to read books that I like to read and to read magazines that I like to read. Yeah. But I hated to be forced to learn something that I didn't want to. So I didn't have that discipline. So yung mga classmates mo sa Don Bosco, they didn't really parang expect that you'd be Kuya Kim because... Of course. I was the least likely to succeed. Kasi diba? Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama kong co-host ko si Zardelos Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. At syempre, ang guest natin. Ito na yung part 2 ng guesting ni Kuya Kim Atienza. Ayun. Again, thank you again for having me sa ating part 2. At nandito lamang ako. Tanungin niyo ako kahit anong gusto niyo tanungin. Ayun. Actually, pansinin mo naman yung outfit ni Kuya Kim. Very vintage. Hindi ko kayang dalhin yung suit ni Kuya Kim kasi malit ang katawang ko. may historical significance, itong diba? suot ko ngayon, mukha siyang varsity jacket, diba? Tawag siya na yung Sukajan jacket. Sukajan is a Japanese word meaning souvenir. Kasi nagsimula ito sa mga US bases around in Japan, Yokohama, yung mga US servicemen. Yeah. Sanay sila sa varsity jacket. Very American na style nito eh. But they wanted something that's Japanese as a souvenir. So nagpatahi sila dun sa mga sastre, dun sa paligid ng mga bases. At ang ginamit na material ay silk dahil yun ang Japanese eh. At hand embroidered dito. If you look at the designs, a lot of the designs are military. Yung lugar kung nasaan yung base, yung service nila, at minsan may pangalan pa yan, at may mga slogan pa yan ng mga Yeah. Kaya may map sa likod. May map sa likod. Yeah. Baliktaran ba yung jacket na yan? Baliktaran. Ang Sukajan, dalawahan. Skull and Bones. Dahil Skull and Bones, maraming mga military service, ganyan ang signal eh. Ang symbol. Tapos, yung glasses ninyo, vintage din. Yung glasses ko naman, of course, typical Lennon glasses. No? Ano siya? Vintage at saka exotic. Ang frame niyan, gawa sa sungay ng kalabaw. Kaya iba yung color. Iba yung color. At ang gumawa niyan ay isang artist. Ang pangalan ay Rapid Eye Movement Manila. Si Richard. Pina-follow ko yan sa Instagram. Magaling mo na sila. Pina-follow ko yan. Itong customized. Customized. Sukat sa mukha ko ito at gawang kamay. Kung papagawa ka ng mga exotic materials na glasses, naku, 100,000 kung sa ibang bansa. Kay Richard, mura lang. At custom. Pwede ba ex-deal? Ba't di mo kaya imbitahin dito? Imbitahin mo rito. Talaga? Hindi ko nga alam yun na may gumagawa ng imbitahin mo, magaling. Sige, imbitahin natin. Kasi alam mo, I'm very conscious of eyewear. Because when you talk to a new person, the first thing they look at are your eyes. Yes. Kung mumurahin na tabingi ang salamin mo, mapapantan siya sa'yo. Kung magandang salamin mo, may first impression ka na. Yan. Ang pangalawang titignan pagkatapos ng mata, alam mo kung anong pangalawang tinitignan? Relo. Totoo yun ha. So kung tatansyahin ka ng boss mo, una titingin sa mata mo, titingin sa wrist mo, at titignan yung damit mo. So dapat conscious ka dyan. Dapat meron kang power dressing strategy. Ayun. So sa mga immortal na nakikinig ngayon at nanonood, para hindi kayo matahin ng mga boss ninyo at ng kliyente. Magbihis ka. Oo. Importante. O kunyari, isa akong si Kuya Kim. Meron gustong kumuha sa akin ng endorsement. Yes. I've been on television for 21 years na eh. So medyo nakaipon ako. Ngunit maraming mga, lalo na pag-ahensya o kaya kliyente na ilolobol ka. Kung ang suot mo ay talagang dekalidad, ang relos mo ay nag-invest ka sa isang magandang relos at ang forma mo ay mamahalin, mahihiya silang ilobol ka. Pero kung masyado kang para ko si Steve Jobs, saka t-shirt lang ako, tsaka kayang gawin ni Steve Jobs yan. Steve Jobs kayang gawin ni Elon Musk yan. Elon Musk siya eh. Ikaw hindi ka. Malayo ka pa ron. So dapat magbihis ka na parang may presyo ka. May mga brands ka bang mo nire-recommend? Ako kasi matanda na ako.
And now that for the past like 5 years, I've decided to dress as funky as I like. Yeah. Pero with history. Since Kuya Kim is good in Oo. trivia, Oo. ang lahat ng suot ko, may paliwanag yan. May kwento yan. Lahat yan historical. Magmula sa sapatos, maong, jacket, t-shirt, salamin at sombrero. Lahat yan may history yan. Ikukwento ko. Laging point of conversation yan pagka-pag-uusapan. So it's part of your branding because mahilig kayo sa trivia. It's not my branding, it's my passion. Passion It nyo. so happens that the brand is also the same as my passion. It's called Amikaji. Amikaji is a way of clothing. It's a Japanese take on American vintage. The word for that is Amikaji. Yeah. Grabe, parang tumalino tayo pagkausap natin si Actually, Kuya it Kim. makes no? sense. What he said Oo. makes sense because I did ask about the jacket earlier. I did ask about the cap, di ba? Suka dyan. Suka dyan jacket. Yeah. Do you have style icons sa Pinas dito? Mga ibang celebrities. I want to stand out eh. I want to be different eh. Wala eh. Yeah, it's very unique. Yeah. 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 Kasi ako, titingnan ko yung forma ni Kuya Kim. Parang hindi ko kayang dalhin. Kaya mo yan, kala mo lang. Yung iba, hindi ko kayang bilhin. Hindi, ito namang suot-suot ko. Mahal to kung brand new. Oo. Pero ang uso ngayon sa buong mundo, yung ukay-ukay na kinasanayan ng Pilipinas, uso na sa ibang bansa yan. Even in Japan and America, ang tawag dyan ay thrifting. Yeah. Do you have Tsaka sustainable siya eh, di ba? Sustainable. And then pag pumunta ka sa isang thrift store or vintage store sa Japan o sa Amerika, mas mahal ang thrifted items because it's all curated. At may patina na. May laspag na, mas gusto ng tao yun eh. parang luma Dito, na ano. Mas swerte ang mga mahilig sa vintage clothing dito dahil yung mga ukay-ukay guys natin, meron ng ilan, may mata. Doon sa isang bulto ng mga damit, alam nila kung ano yung okay doon. So, meron ako mga spotter sa ukay-ukay. Alam nila kung anong size ko at anong gusto ko. And they sell it to me for a little bit higher. Kasi sa ordinaryo, bibenta ng 500 piso. Kaya Kuya Kim, 1.5. Pero kung bibili ko ng brand new, 25 million eh. Oo. Pwede na. Oo naman. Kuya Kim, pwede ba i-recommend mo sa akin din yung spotter nyo? Sige, para naman, gusto ko yung formang Stanley Chi na yung pag nag-present din ako, hindi ako ilolobol. Dapat. Kasi alam mo, para kang may personal shopper sa ukay. Sa ukay. Meron. Zar kasi, kinento ni Chris Aquino yan sa isang interview na lahat ng staff niya, pinapaporma niya lahat. And we were able to interview Jiggy Cruz sa dating episodes, no? Nirequire din siya ni Chris Aquino magbihis. Ayaw naman ni Jiggy. Ang ayaw niya yung paderma. Doon daw siya umayaw. Kasi ayaw ni Chris ng pangit na balat. Kita niya. Oo. Ganon. So, kailangan daw kung paano raw siya magpepresyo ng mataas kung yung buong team niya, pati siya, hindi mahal yung mga suot. Diba? And Chris Aquino during her time was the highest paid of all the talents. Paano mo naman babaratin pag nakita mo yung staff pa lang, mas mahal pa sa suot ng kliyente? O mas mahal sa staff ng kliyente? Di ba? Ang staff ni Chris, naka-Rolex. Okay. Oo naman. Talaga? Kayo, Kuya Kim, ano yung relo nyo? Ito, vintage ito. This is a vintage Rolex. It's called the Double Red Sea Dweller. Mga 1971 ito. This is the first time that Rolex used helium valve sa kanilang submariner. Kaya tinawag na Double Red, meron siyang dalawang linyang pula. So very old, vintage. At the same time, yung bracelet niya, tawag dyan, Olongapo bracelet. Itong bracelet na to, collectible to sa buong mundo. Sa mga watch collectors. At galing to sa Olongapo, kaya Olongapo bracelet. Again, just like the Sukajan jacket, ang roots nito military. Yung mga diver sa Subic, nalaman nila, after about 2 or 3 years, yung mga Seiko divers watch nila, napuputol yung plastic at nawawala. Nagpagawa sila sa mga tinsmith doon sa Olongapo ng bracelet, diving bracelet to na hindi matatanggal at hindi malalaspag dahil stainless steel. At nilagay nila ang kanilang ang UDT, ibig sabihin yan, Underwater Demolition Team. Yan ang precursor ng Navy SEALs na nagsimula sa Subic, Olongapo. At yan ang US Navy. At may pangalan nila sa ilalim yan. Talagang hindi mo babaratin si Kuya Kim. Naka-Rolex na vintage Di ba? Pati yung motor niya, Harley Davidson. Meron siyang Vespa na luma. Nakikita ko yun GS 160 1964. Paano bang makahanap ng murang Rolex, Kuya Kim? Na original You're too late. Too late. Kasi yung mga vintage Rolex, nung unang panahon, nung ang internet ay mahina pa, may mga barn find pa Marami dyan, naalala ko when I started collecting, nakuha ko at 1/10 the price Kasi hindi alam ang tunay na presyo. Sa ngayon, kahit nasa kasuluk-sulukan ng Quiapo, o ng Raon, o ng probinsya, alam na.
Kasi pag ginugol, alam nilang presyo. Minsan na sobra eh. Oo. Sobrang taas ang presyo. Yung pagbibili kayo ng second hand na Rolex, kailangan ba may papeles yan? Or yung may box? Pagka bibili ka ng brand new Rolex, mas maganda may papeles. Box and papers, BNP ang tawag. Oo. Kasi that's an additional about 15% of the price. Pag walang box and papers, minus 15% yan. Pagka vintage, meaning 70s and earlier, kahit walang box and papers, legit yan. But you buy your seller. Kasi maraming manggagancho eh. Pag magbabayad ka ng presyo mas pataas, kung ang seller ay may reputasyon na magaling. Pero kung vintage, tapos may box and papers, plus another 200% yan. Yung million. Oo. Yung mga pwede ibigay kay Boss Toyo, tapos babayaran niya ng cash sa'yo eh. No? Si Boss Toyo, kaibigan ko yun, pero yung asawa niya barat eh. Ayos na yung presyo kay Toyo eh. Oo. Bubulong yung misis eh. Pag bulong ng misis, biglang bababa eh. Papadood ko gusto siya. natin si Boss Toyo sa podcast ko. Sige. Minsan nga, nagpapa, sa kanya, nakabikini eh. Tapos nagagalit yung misis ni Boss Toyo. Kuya Kim, pagka kunyari, naghahagel kayo ng presyo sa endorsement or sa sweldo, you bring your manager, bumubulong ba kayo na taasan mo yung offer, ganito, ganyan? Natutunan ko to kay Edu Manzano. Dati-rati, hindi ko alam paano presyo ng sarili ko eh. Kasi dapat flexible ka sa presyo. Hindi pwedeng one price. Pag one price ka, you lose a lot. Kasi hindi naman lahat ng kumpanya pareho eh. Iba ang presyo mo sa isang dekalidad na kumpanya tulad ng Unilever o ng Procter & Gamble. Tapos isang startup, ganun din ang presyo mo. Walang kukuha sa'yo. Because they can't afford you. You outpriced yourself from the market. I remember Edu, in the morning show, umagang kay ganda, kasama ko araw-araw yan eh. Sabi niya, Kim, ganito yan. Humingi ako ng advice eh, because Edu was already a veteran then eh. You price yourself according to the wings of the commercial. Bago yun, anong wings? Whisper with wings? Yeah. Meron bang pakpak yan, may wings pa yan. Ibig sabihin, pag yan ay kinuha mo at manganganak yan, baba mo ang presyo mo. Pero pagka di mo type yung produkto ay walang wings at medyo mahirap i-endorse, itaas mo. Sabi pa ni Edu, nakita mo yung mga billboard sa EDSA? Yung mga shampoo commercial dyan? Marami dyan pinagtutulak ng mga kaibigan nating artista sa sarili nila. Halos libre. Mapunta lamang sa EDSA. Kasi nanganganak yan. May wings yan eh. Makita ka sa isang shampoo commercial nung panahon na yun. Sa Guadalupe, ikaw ang muka ng shampoo commercial. May tatawag sa yung ibang produkto. Nanganak. So ibaba mo dahil may wings. Pagka walang wings, itaas mo ang presyo mo. Pero meron akong standard. Ang standard ko is industry standard for someone who's been on television like me. At meron akong mga kontrata ng mga pag tinanong ako kung magkano standard ko, ipapadala ko, itong standard ko. Makikita nila. But adjustable yon depending on how much I like the product and the wings of the product, whether it has potential for another product endorsement. So parang credentials mo, parang pinapalawak mo yung credentials mo in a way. Or it's either wings would be exposure? No, ganon? wings meaning pag nakita ng ibang kliyente at ibang produkto, like for instance, no, I endorse a car brand now. Yeah. The car brand is quite famous and quite prestigious. Pag nakita ng mga ibang motor brands yan, oil, nakita ng motor, nakita ng siya ang mukha ng ganun, manganganak. Kukunin ka. Gasolinahan. Ganon. Gasolinahan. Yun ang wings. Yun. Ngayon, pag nakita na wala naman, one of those products. Walang wings yun. Kasi there's this advertiser na malaki na pag kinuha ka nun, sunod-sunod na yung mga ibang advertisers, mga ibang products. It also helps. Attitude is also important. I'm known in the industry as someone who works very fast and very professional. Pag kinuha mo ako sa isang commercial, may buhay tayong lahat. Hindi ko pahahabain ng mga oras ninyo because gagawin ko ng tama at magandang trabaho sa pinakamabilis na panahon. Marami kasi mga artista, waiting pa lang, 3 oras na eh. Late tumating. Maraming demands. Tapos hindi naman magaling. Tapos aabutin ng yung dapat na 6-hour shoot, nagiging 3 days, 2 days. Napapamahalang lahat. Alam mo, I used to be an art director sa advertising. Ang pinakamabilis na nakuhanan daw ng commercial sa ahensya namin. The product is Dunkin' Donuts. Si Joey De Leon. Yan, very professional. Sinabi sa akin ng art director, hulaan mo kung ilang oras kami nag-shoot. 2. Hindi, 1 hour lang daw. Yeah.
Umaga ginawa. Nakita mo, may reputasyon. Oo. Ang tagal mo nang wala sa advertising, alam mo pa rin. Oo. Sikat ang mga madaling katrabaho. Oo. At sikat din ang mga mahirap katrabaho. Kumakalat yan. Sikat din ang mga madaling kausap at sikat din ang mga mahirap kausap. Kumakalat din yan. Oo. May pakpak din kasi yun eh. May pakpak Yung yan. attitude, may Oo pakpak naman. yan. Oo. Oo naman. Tapos sinanong ko, anong oras yung sinute yan? Umaga. Tapos after niyang mag-shoot na commercial, dumiretso na raw sa Itbulaga. Ganun. Galing ha. That was early 2000 when he was still endorsing Dunkin' Donuts. It's one of my accounts kasi dati. Yun. So, Di ba masarap ang enjoy ang art director at ang staff pag may buhay sila? Kasi meron silang extra time sa pamilya nila at the end tapos of the day. kagad. Oh, and ano. Pero ang tanong, maganda ba o hindi maganda? Merong mabilis magtrabaho pero walwal. May mabilis magtrabaho pero magaling. Hindi yun kay Joey. Memoryado niya kagad. Alam niya eh. Tsaka pinakikilamanan niya yung yung sulat para mas maging natural yung delivery niya. Ganun. Mas marami bang mga artista or mga endorsers, for example, na late? Ganon? Naku, Madami. napakarami. Kaya dyan na usong waiting ang call time. Ang nangyari tuloy dahil ang daming artistang late. Ang call time 2 hours. Ba't mo ko papupunta ng 2 hours? Anong gagawin ko dyan? Sayang ang 2 oras ko. Yung call time na 2 hours, pagka meron akong bagong commercial, I tell them already, what time do we shoot? What time do we roll? Pag sinabing alas 8 ng umaga, okay, I will be there before we roll, all set and all made up on the set at 8 o'clock. Huwag mo kong bigyan ng 2-hour call time. Yeah. Kaya nauso yung 2-hour call time dahil 2 hours late ang artista. So bibigyan ng allowance. That's so unprofessional. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. So, ano ginagawa mo kapag, kapag late sila, yung mga kasama mo? Nagagalit ka ba? Anong kasama? Yung mga kasama mo sa yung mga katrabaho mo, halimbawa, yung director na late. Oo. No, hindi ako nagagalit, but I'm very vocal about it. Dapat, ang last to appear on the set is the talent. Minsan dumarating ako ng, dati, yung uso pa yung 2-hour call time. Yeah. Pumupunta ako ng 2 hours. Wala pang setup eh. Tapos, wala pa yung director. Wala pa yung ahente tumawag sa akin eh. Mali yun. Mali yun. So I'm known to be professional, yet pleasant to work with and fast. Yeah. Okay yun Kasi hindi lahat ng artista, kahit kunyari, when you're hosting a show, may mga co-stars kang nalilate din eh. May mga co-host kang nalilate. Ganun. Nalilate, may attitude pa. Maraming ganyan. Oo. Yun. Was there a time na may nakatrabaho kayong insecure? Marami rin naman. Sa entertainment, may mga ganyan eh. Ang entertainment kasi it's so competitive. Marami talaga insecure. They won't show it. Pero marami dyan nagbibilang ng linya. Pagtingin sa script, teka muna, ba't mas marami linya si ganyan? Teka muna, may ganyan. Meron namang artista na, teka muna, ba't ang shot ganito? Dapat ako huling papasok. Dahil, teka muna, ba't ang ka-dialogue ko si ganyan lang? Hindi ko ka-level yan. Maraming ganyan. May mga gusto nila, sila yung nasa kaliwa, ikaw nasa kanan. Oo. Yung pangalan niya, dapat nauna. At hindi papayag na ang ka-eksena ay si ano lang. Dapat ang ka-dialogue ko, dapat ang magbabasa ng spiel na yan, si ano. Yan ang kapantay ko. Dahil may leveling eh. Sa mata ng tao, pag ang kausap mo, si ganyan lamang, magka-level kayo. Maraming ganyan. Mga insecure. Do they voice it out? Kaya nalalaman nyo? Or napapansin? Pero alam namin. Nalalaman ng producer o ng Kasi writers? basa mo naman yung script eh. Alam mo naman na yun ang linya. Biglang pagdating sa implementation, hindi na ikaw. Yung sa teleprompter na nagbago na. Nagbago. Talaga? Oo, may ganyan. Kuya Kim, saan mas marami? Sa news o sa entertainment? Pareho lang. Pareho lang. Even sa news? Pareho lang. Lalo na sa news kasi we're talking about prime time. Yeah. Ang isa o dalawang linya dyan ay mas maraming nanonood. 18 million, 20 million ang nanonood sa'yo. Yeah. May bilangan din ng linya dyan. Sa experience nyo, Kuya Kim, sinong mas mahirap katrabaho? Sa lalaki or babae or pareho lang? May mahirap katrabahong lalaki in my 21 years. May mahirap na katrabahong babae. Pareho lang. Pareho may mahirap. Pareho may okay. Okay. You cannot quantify in terms of sex or gender.
How about yung dressing room? Kanya-kanya ba kayong dressing room? Kanya-kanya, isa pa yan. Mm. May mga talent na kailangan may sariling dressing room. At hindi pwedeng may ka-share. Kami nga akong napaka-blessed sa ABS-CBN kasi for 15 years, yung dressing room, share kami ni Gretchen Pulido ron. Babae yun, di ba? Dahil nga kaunti ang dressing room, talikuran lang. Gretchen, bibihis na ako, talikod ka. Okay, Kuya Kim, bibihis ako. Labas ka muna. Ganun lang. Bakit ikaw tumalikod? Bakit ikaw tumalikod ka lang? Siya tumalikod lang, ikaw pinalabas ka. Kasi pag humarap siya, okay lang. Pag humarap ako, hindi okay. No, but for 15 years, no, we developed such a good working relationship and trust that parang naging parte na nga ng pamilya ko yan. Naging, You very close. You interview politicians and yung mga ordinary people. Ang politiko ba mas mahirap interviewin kaysa Madali. sa Yan ang pinakamadaling interview sa lahat. Kasi gusto magpa-interview niyan politiko? Oo naman. Yung artista? Mas mahirap yan. Mas mahirap. Kasi may premium yan . Alam nila yung value nila . Pwera lang kung may pinopromote na pelikula. Kung may pinopromote na pelikula, magpo-volunteer pa yan. Libre. O na album. O nung ano. Pero ang politiko, laging yan. Lagi. But ako kasi, in my contract in news, in public affairs, in both stations, I stay away from politics. I'm part of the news. So, and ang news ko kasi, soft news ako . So, I stay away from political news. I don't interview politicians. Yeah. Dumami ba kamag-anak nyo? Dumami ba kamag-anak nyo na naging Kuya Kim kayo? Mas maraming kamag-anak ko nung nasa politika kami. Oo. Ang naging Kuya Kim, dumami ang kaibigan ko, dumami ang nagmamahal sa akin, and I know that they like me because they genuinely like me. When I was in politics, they like me because they pretend to like me because they're either afraid of me or they need something from me. Pero as Kuya Kim, gusto ka talaga. At saka tinignan mo lang, tumatawa na . Oo nga, no? Natapik mo lang na kaunti sa balikat, masaya na sila. You made their day already . Lalo na pag nagpa-picture sa'yo. Yeah. You made their week already. And they genuinely like to be with you. So, ayun ang difference nun. Yun ang psychic income na nasa television. Zar, may gusto ka bang itanong kay Kuya Kim na Actually, may tanong ako dapat kanina . You mentioned about, di ba, going into TV with an agenda, di ba? So, yung yung gift mo of knowing a lot of things, of knowing a lot of information, dun ba nag-start yun? Or when you were a child, ganyan ka na? When I was a child, I was always very curious. Yeah. I was such a bad student because I hated being taught things that I had no interest in. I hated physics, I hated trigonometry. And I would cut class. Don Bosco ako noon . And saan ako pupunta? Hindi ako pupunta sa sinihan. Hindi ako pupunta ng mall. Don Bosco, Makati ako. Ang tapat namin, yung Makati Cinema Square. Lalakad ka ng kote, nasa quad ka na . Bulingan, di ba? Yung Bulingan. Yung Coronado. Yes. Hindi ako pupunta dyan. I would cut class and I would go to a library. The Thomas Jefferson Library was in Pasay Road. And I liked going to the Thomas Jefferson Library kasi aircon. At ang librarian, Amerikana. Kasi yan that's the library of the US Embassy. Talaga? At yung libro mabango. Galing sa amoy imported. And I would read books that I like to read. I would read books on trivia, the Book of Lists, Guinness Book of World Records, yung almanac. Yung talagang trivia. Yeah. Yung talaga. Kasi I even read books on UFOs and the paranormal. I was so young. I was like 12 years old. I read Eric von Daniken's Gods from Outer Space. And, ganon. I would cut class to read books that I like to read and to read magazines that I like to read. Yeah. But I hated to be forced to learn something that I didn't want to. So I didn't have that discipline. So yung mga classmates mo sa Don Bosco, they didn't really parang expect that you'd be Kuya Kim because... Of course. I was the least likely to succeed. Kasi diba? Kasi your grades weren't that good. I was not... My grades were not good. Were okay. No, they were not good. They were not good. I was not expected to be called a walking encyclopedia. Yeah. The gift of Ernie Baron to me, being the next Ernie Baron, is so supernatural and such a big blessing. When I close my eyes now, I'm still grateful. Na binigay sa akin to. I'm the least likely to be walking encyclopedia. So sa ngayon, sino nakikita ninyong parang pwede nyo maging protege?
kailangan mamatay na muna siguro. Malapit na ako mamatay. Bago nyo sasabihin. Pero meron ba? Of Meron course. ba mga No one in particular, pero maraming matatalino ngayon. Yeah. During my time, for you to learn, you have to go to a library. You have to get 1 or 2 books, and you get 1 or 2 paragraphs from that book, so you can learn about the thing that you're studying for. Now, everything is just may Google na, may AI pa ngayon naka-paragraph pa. Pag hindi ka matalino ngayon at hindi ka maging curious ngayon, tamad ka. Big sabihin, hindi ka marunong magbasa. Tamad ka na. Oo. During my time, hahanapin mo. Oh. Hahanapin mo at pipila ka. Oo. At magpapaserox ka ng libro. Ngayon, everything is Googleable, everything is AI. Yeah. Yung AI, matindi, tatanungin mo lang eh. Actually, itong pag-uusap natin, alam ng telepono ko yan eh. Yeah. Mamaya, lalabas lahat dyan yan. For one to be stupid and not adept at giving out information, you just have to be lazy. Maski na sa TikTok, may mga trivia. So you can just watch it. Yeah. There's no need for Kuya Kim giving out information, but I guess they want it coming from a human and coming from me as someone that they can trust. So Yeah. hindi naman ako tumitigil ng pagbibigay kahit sa TikTok ko at kahit sa Instagram ko at Facebook. Tantad pa rin ako ng trivia. Kung That's who I am. sakaling hindi kayo Kuya Kim ngayon, hindi kayo naging politiko, ano siguro naging trabaho ninyo? Artist. I would be a performing artist. Ang Teatro. pangarap ko sa buhay ay maging isang Broadway performer. Sinubukan ko tumira sa New York. But after 6 months, nalungkot ako, bumalik ako eh. But kahit na magtrabaho ko sa isang teatro doon at kahit hindi ako artista, but I wanted so much to be in Broadway. Pero di ba nagbali ka? Nagballet ako. I was, for 3 years, I was dancing ballet with the Manila Metropolis Ballet. And for 2 years, in the first 2 seasons, I was with Philippine Ballet Theater. Oh, so nagto-toe shoes ka na, ganyan. Hindi, ang lalaki hindi nagtutu shoes. Ay, ba? Babae lang. Okay. Naka-flats ang lalaki. Yeah. Okay. I didn't know that. Pero sa mga nakikinig, alam nila siguro na rider si Kuya Kim. Ilang pairs of boots ang meron nyo? Riding boots. Marami kasi yan ang yan ang passion ko ngayon eh. I collect boots eh. At ang kinokolektang boots isang brand lang. Wesco. Wesco is the oldest boot maker in Oregon, USA. At lahat yan handmade by the same family who started parang 4th generation na sila o 3rd generation na sila ng mga boot makers in sa Amerika. And itong mga boots, yan ang mga suot ko ngayon. At passion ko yan kasi nagagamit ko araw-araw sa motor. At gusto ko rin yung style niya kasi vintage din. Kasi yung mga uso ngayon, nasa comfort era na yung mga ibang Hindi ako mas-sneakers eh. Di ba? Oo, hindi. Oo. So, dahil matagal na kayo sa TV, sa media, nung nagsisimula kayo, sino laging sinasabi na kamukha mo? Siyempre, hindi Kim Atienzang binabanggit. Akala ko agamulak eh. Pero may story ako dyan. Because back in the 80s, when I wanted so badly to be on television, ang peg nating lahat nun agamulak eh. 90s, Hindi, 80s. Agamulak, Richard Gomez. Mga bagets. Bagets, Bagets I think was 89 or 85. 85. High school ako nun eh. Agamulak, JC Bonin. Diba? As JC Bonin. Kailangan ang mukha mo perfectly symmetrical. Sabi nga, walang angulo. Kahit nasa ng camera, pasok. Yeah. Yun ang, for one to be on television, you'd have to be handsome. Si Kuya, hindi naman ako pangit. No? Hindi rin ako pogi. Sakto lang ako eh. Yung mga sakto, walang lugar. Pareho mo, Stanley. Ako, sakto lang ako. Sakto ka Ma-appeal naman tayo, Kuya Kim. Ngayon, pwede nang appeal. Pwede nang appeal. Tayo. Dati-rati kahit anong appeal mo, pag hindi ka symmetrical, hindi ka pwede. May TV face eh. Pero ngayon, you just have to be able to give something that is interesting and coming from you. Something new. Yeah. Kaya they listen to me because they know that there's value in what I'll say. Not because they like my face. Basta wag ka lang sobrang pangit na pero yung mga nakakapatay ng TV. Nangyari, ako madalas ako napagkakamalan na kung sino-sinong artista. Kayo dati, napagkakamalan kayong sinong artista. Si Piolo. Very distinct ako eh. Ngayon, ang pag inaasar ako sa internet, kabuka ko rin si Long Mejia. Ganon? Oo. Ako Hindi naman maraming salamat. Hindi naman. Pero sinabi ko kay Long yan. Sabi ko, Long, kabuka rin tayo. Sa litrato kasi kabuka ko si Long eh. Pero, talaga? Okay lang. Okay kasi lang. si Lord De Vera dati sa elevator. Ay, tawag sa kanya, Kuya Kim. Oo. talaga? Magkamalan siyang sinabi sa kanya, Sir, may kamukha kayo, napanood ko kayo sa TV. Tapos sabi ni Lord De Vera, Kuya Kim. Sabi niya, Kuya Kim, ikaw nga.
Kasi more or less sabay kaming lumabas sa TV. Oo. Lord has been on television for maybe 17 years already. Nauna lang ako ng konti. But he's been in the scene, in the public eye, since the 90s. Radio Sago. Yun, may banda kasi Radio yan. Active Sago project pa yan. Yeah. Musikero yan. At saka, hindi lang yan. Lord was also a very prolific and very smart music reviewer. Ano siya? Journalist talaga sa matalinong tao yan. I Oo. respect Lord. At saka magaling na artist yan. Oo. Yeah. Yun. Kuya Kim, alam nyo, maraming salamat na you graced our podcast kasi matagal ka na naming nire-request. At ito natuloy You're very talaga. honored. Oo. Ako, 2009 pa lang, nag-uusap tayo sa Twitter. Bago pa lang ang Twitter noon. Oo. Nakilala nga kita sa Twitter. First time tayo nagkita in person. Stanley, gwapo ka pala in person. Oh, thank you, Kuya Gusto Kim. niya yan. Thank you, Kuya Kim. Kim. Galing po kay Kuya Kim yan. Birthday pa naman ni Stanley sa Monday. Happy birthday, Stanley. Thank you, Kuya Kim. Again, anytime. Nandito lang ako. And I'm also part of your iPod network. So, dito sa The Pod Network. Kasama rin ako rito. And I'll be starting my podcast soon. Malapit na. Tungkol saan yung podcast nyo? Anything Under the Sun. Anong title? Dami mong alam. Tingnan mo na. Ano ba talaga? Ano ba talaga, Kuya Kim? Alam mo, dami ko kasing show. Puro ganyan ang title Meron akong show na dami mong alam, Kuya Kim. Meron akong show na dapat alam mo. Tapos yung sa 24 ko, Kuya Kim, ano na? Kaya nalilito ako sa title ng podcast. Meron bang question na natanong sa'yo na hindi mo nasagot? Marami. Ano Kailan sinasabi ka mo? mamamatay? Kaya paano mo sasagutin yun? Diba? Yung mga yung mga Testingin factual. mo. Sige. Tanungin mo ako sabi ko nga sa'yo if you can ask me any question, kung hindi ko man alam ang sagot, you'll still be happy with what I'll say. Sige na, testingin mo ako. No, testingin mo na. Sino nagsabi ng line na give me liberty or give me death? Give me liberty. Alam mo ba, Amerikano nagsabi niyan. During the time of independence, nandiyan sina Abe Lincoln at kung ano-ano pa. Pero si JFK, ang sinabi niya nun, pag merong isang tao na who lets evil just pass by, yan ang hindi ko alam kung Ito lang sasabihin ko. Game. Ang ganda-ganda mo. O natuwa ka pa rin. natuwa naman ako doon. Pero muti ka na. Ang galing Is it Abe Lincoln? Sino ba nagsabi niya? Patrick Henry. Kuya Kim. Medyo mahirap sagutin. Naglalaro ako ng Jeopardy ng bata. At saka, siguro alam mo yung mga pre-computer 2000. Most common mistake niyan, Abe Lincoln. Kasi yun ang pinaka-common name. Kuya Kim, paano mo masusolusyonan yung traffic sa EDSA? Ang solusyon dyan long term public transportation. If you look at most countries that have a traffic problem, one of them was Thailand, Bangkok. Bangkok was so bad. Bangkok was even worse than the Philippines 10 years ago. Grabe yung traffic doon. Naayos nilang public transport nila. Mas umayos. Mas maganda pa rin sa Pilipinas. Ang susi talaga public transport. Ito, masasagot ni Kuya Kim yung tanong ko pero off-cam, off-air. Sino iboboto nyo? Ang iboboto ko ay yung mga taong mabuti para sa Pilipinas. Ito, seryoso to. There are certain names, bukas sa Monday ang botohan natin. There are certain names in the list of people that I don't like. I don't like because I find them mayabang. I have personal experience with them and I don't like my experience. But I'll still vote for them. Because I know that they're good for the country. There are people that I like, people that are my friends and people that I've worked with that I will not vote for because I know that they'll not be good for the country. Nothing personal with my list, but again, there are people that I don't like as a person that I'll put. Ayun. Ganda nung sinabi ni Kuya Kim. Suportahan natin yung podcast ni Kuya Kim na bago. Ano ulit title? Ano ulit title, Kuya Kim? Dami mong Ano ba talaga? Ano ba talaga, Kuya Kim? Ano ba talaga? Dito sa The Pod Network Entertainment. Nagda-doubt tuloy ako kung tama. Diba? And then yung mga TV shows ni Kuya Kim, sana maka-guest tayo sa of course. TikTok Lock. Every day, TikTok Lock. Pagkatapos, bago mag-showtime, 11 to 12 po yan. TikTok Lock, araw-araw po yan, Monday to Friday. And then meron tayong Dami Mong Alam, Kuya Kim, every Saturday at 10 o'clock to 11 o'clock a.m. At 24 oras. Araw-araw po yan. Kuya Kim, ano na? Sa susunod, magkakaroon si Kuya Kim ng show trivia tungkol sa mga artista.
Alam nyo ba, ang chismis niya, ganito. 10 years OG Diaz ago. tayo dyan. OG Diaz yan. Zar, promote na natin social media accounts natin. Ayun. So, please follow me or connect with me on LinkedIn. So, just look for Zara de los Reyes 1 and ask about careers, freelancing. Ayun. Palagi ako nasa LinkedIn. Okay. Underpaid Podcast, social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, Stanley Chi sa lahat. Kompleto rin. And of course, Suplado Motors. Tsaka follow natin si Kuya Kim sa lahat ng social media. Of course, may social media accounts pala sa TikTok po. Kuya Kim Atienza. Sa Instagram, Kuya Kim Atienza. At sa Facebook, Kuya Kim Atienza. Ayun. So for Zara de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. And syempre, kasama namin si Kuya Kim Atienza. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.